Good afternoon guys. Dito tayo ngayon sa Shell. Preparing lang tayo para sa long ride natin. Biyahe tayo ng Lucban. So yon, coffee muna tayo kasi medyo mahaba-haba yung biyahe. Sabi dun sa Google Map, mga 2.5 hours yung biyahe. Sabi naman ng mga kaibigan natin, siguro mga abutin tayong 4 hours. Depende sa takbo kasi yun eh. Nagkabit na rin tayo ng quad lock sa Vespa natin kay Buro. Hindi natin kasama yung tropa kasi may bisita sila, pupunta sila sa bahay, so baka dun matulog. So tayo naman, solo ride tayo. Solo biyahe muna tayo ngayon. Magche-check-in tayo dun sa Casa Villa Senior Hotel sa may Lucban. Tapos papamassage tayo doon. Tapos trabaho konti. And then tulog na. Tapos siguro pag kinabukasan, sabi may free breakfast. Reviewin natin yung breakfast nila. Medyo mura yung ano doon eh. Medyo mura yung steak, yung check-in nila doon, yung staycation nila doon. Kaya kinuha na natin. Ito nga pala yung service natin ngayon si Buro. Pakita ko sa inyo. So yan, si Buro. And then ito tayo. So nagsuot na tayo ng goggles kasi para hindi na tayo masagabal sa mga dust. So ito yung gear natin ngayon. Nga pala, tapos na tayo mag-church. Nag-church muna tayo bago tayo bumiyahe. Siyempre, hingi tayo ng guidance na makapunta tayo sa pupuntahan natin. Makauwi tayo ng payapa, maayos, diba? So yun, tara, gear up na tayo. Medyo malayo-layo pa tayo eh. Let's go. Gear up. Init, ganda yung panahon. So ganda to kaya sa umulan, diba? So tara, Buro, mahal layo-layo pa biyahe natin. Let's go Buro. Full tank tayo. Tingnan natin pagbalik kung nakamagkano tayo. Set up muna natin yung ating Google Map or Waze tayo. Waze 3 hours yung sabi sa Waze. Pwede yun, diba? Tara. Ayaw kasi natin mag-U-Max eh. Kulit eh. Tara. Let's go. Time check, 12:30. Dating natin doon, estimated 3:24 or 3:30. So 3 hours din. Maraming riders kasi holiday bukas, walang pasok. Ride safe tayo lahat. First time. Solo ride tayo ngayon. Solo biyahe. Okay, hindi tayo kailangan magmadali. Importante safe tayo. Alert lang din sa mga nangyayari sa kalsada, di ba? Pag-alanganin, huwag pilitin. Ito lang yun. Ganda. Nako, amoy ulan. Amoy kulob. Kumuulan banda ron, ayun oh. Amoy bundok. Bumuhos na ulan doon. Matay tayo dyan. Naamoy ko yung amoy lupa na nabasa. May semento na nabasa. Medyo madilim sa bundok oh. Umuulan na doon. Enjoyin natin yung holiday. Long weekends nga sabi nila. Okay, pag-usapan natin yung mga pangalan ng mga sasakyan. Yung unang namin, yung first sasakyan namin. Okay. Ang pangalan nun si Angus. Naghanap kasi ako ng kabayo. Kasi 'di ba, ang
ang nagiging mode of transportation natin nung araw, it's either kabayo or kahit anong hayop, di ba? Pero madalas kabayo eh. Kaya nga sa mga sasakyan, doon kinuha yung mga 1 horsepower, di ba? 3 horsepower, etc. Kasi siguro dahil din yung sa lakas and bilis. Kaya ginamit yung term na mga horsepower. Ngayon, dahil nga nagiging mode of transportation natin ng araw is kabayo, nag-isip ako maghanap ako ng cartoon character or ng animation na mayroong kabayo. Kung alam niyo yung Tangled, hindi. Basta may isang cartoons na ang pangalan ng kabayo niya is si Angus. Kasi yung kulay ng kabayo niya, yung parang kulay ng PRV namin. So kaya pinangalanan namin siyang Angus. So kabayo, yun yung service namin nung kabayo. Pinangalan namin yung kabayo niya. Nakalimutan ko yung pangalan ng pangalan ng cartoons na yun. Basta ganun ako tumingin ganun ako kumuha ng pangalan. Kabayo siya, and then yung kulay ng sasakyan namin, mahanap ako sa cartoons kung anong kulay ng kabayo na ito, papangalan namin. Okay? Kung color white sana yung nakuha namin na sasakyan, ang kukunin kong pangalan is yung kabayo doon sa Tangled. Meron doon puti, si Maximus ba yun? Yun yung magiging pangalan niya. Kaso, hindi. Naging parang iba yung kulay, hindi siya white. Yun si Angus. Yung una namin sa sasakyan. And then yung second namin sa sasakyan, si Emil. Brillo siya, na lime yung kulay. Okay. Ngayon, dahil lime yung kulay niya, binaliktad ko lang yung word na lime. Kaya siya naging Emil. Dahil mas maliit siya kay Angus, bigla ko naisip yung movie na Ratatouille. Meron dong rat na ang pangalan is Emil. So yun, sabi ko sige pwede na din dahil mas maliit siya sa horse, mas maliit siya kay Angus, and hinalintulad ko siya sa rat, and then binaliktad ko na lang yung lime, kaya siya naging Emil. Galing. Wala lang, na-share ko lang. Okay, itong last na service namin is si Burro. Ang burro kasi, ang ibig sabihin ng burro ay donkey. So again, another type of horse ulit. Ang donkey kasi, isa sa old animal na ginagamit na mode of transportation dati. Dahil best pa to, classic, old motorcycle, vintage, hindi siya ganong kalaki. So naghanap ako ng other term ng donkey. So, ang nakita ko sa internet is si Burro. Burro yung name. Burro means donkey. So, kaya naging Burro yung pangalan ko sa Vespa. So, yun. Diba? So, puro laging animal or horse yung nagiging basis. Kasi, dati, diba? Dati naman talaga, pag may kabayo ka, ayun yung mode of transportation mo. Yun yung nagiging service mo. So, yun. Ganon namin pinapangalanan yung sasakyan namin. Magiging tawag nito, may meaning lang ba pag nagbibigay kami ng pangalan? Okay? So yun, share ko lang. So kayo ba? Ano pong pangalan ng mga sasakyan nyo? Mga service nyo? Diba? Kung nagpapangalan man kayo, yung iba kasi hindi. Meron naman yung mga nagpapangalan sa inyo, comment down below. Kung gusto nyo explain kung bakit yun yung pangalan, go! Lagay nyo lang sa comment section. Para diba, yung iba magkaroon ng idea. Hindi lang basta color white si whitey, color brown si brownie. Diba? Hindi ko naman sinasabi
hindi dapat ganun mag-isip. Pero mas maganda kung may deeper meaning pa. Ayun, yun lang. Isip pa tayo ng ibang topic na pag-uusapan kasi 3 hours tayo magbiyahe. So mamaya hinto tayo, stopover tayo kung saan. I-check lang natin yung action cam, change ng battery, kung okay pa yung battery ng mic, tuloy lang. Kung hindi, palit tayo ng mic. Naka mic mini tayo, dalawa naman yun, papalitan. Welcome to Morong. Morong na tayo. Mamaya nasa windmill na tayo, madadaanan natin. Nako, umuulan. Umuulan sa bundok. Kita. Ayun oh. Wala nang makita. Oh, shock. Kailangan natin ulit ito. Nga pala, today is Vespa Day. Hindi man tayo nakasama sa Iloilo, nakapag-rise pa rin tayo. Sinabayan lang natin sila. Sayang, layo eh. Siyempre may mga pasok tayo. Sarap sana sumama. Ayan na yung ulan. Sinasabi ko, tungo na tayo. Gusto tayong gear. Sakto, may gasolinahan no. So tayo ng pangulan. Kailangan natin. Mukhang malakas-lakas dun. Ambon-ambon lang sana. Dahan-dahan din tayo, madulas kalsada. May laptop tayo sa bag, tsaka gadgets. Malaman kung tatagos yung ano. Sana hindi. Pero hindi naman na masyadong umuulan. Umabo na. Medyo malalakas na yung ulan. Umabo. Tungo na tayo. Lapit na tayo sa exciting part. Pero stopover muna tayo. Pahinga muna tayo dito. Hindi, bandara na, bandara. Okay, dito tayo mag-stopover. Kasi wala na tayong stopover dun. Dito tayo. Wala nang stopover dun. Dito muna tayo. Daming coffee shop din dito. At balkonahe. Sayang di tayo makapagpa-picture, umuulan. Di tayo masyadong makahinto. Maganda sana kung hindi umuulan. Wow, landslide. Nako. Ingat tayo, ingat lahat, ingat. Oy. Sana bukas hindi na umulan. Para hindi tayo masyadong hirap sa pauwi. Sabayan lang natin yung mga nakamotor. Mukhang magkakasama sila. Sayang, umuulan. Ang ganda sana ng view.
ganda. Ganda oh. Parang nakatago yung bundok dun sa ulap. Oh. Captured naman kasi 19% pa yung battery. O action cam natin. Mukhang inabot pa. Mamaya stop over ulit tayo. Palit lang tayo yung battery ng action cam tsaka mic. Para makapahinga na rin siguro. Isang oras na tayo dire-diretso eh. Sumasakit na rin yung puwet ko. Wet poo. Ang sarap pala talaga mag long rides. Lalo pag ganito mga highway. Kumbaga hindi siya bayan-bayan, hindi siya city. Masarap mag rides, dire-diretso lang. Mas masarap siguro at mas masaya kung madami. Wow, ganda oh. Wow. Grabe, mukhang isang oras pa tayo ng dire-diretso. Kunyari, kasama natin sila. Sabayan lang natin sila. Diretso lang daw. Ang ganda talaga. Parang siya pa rin yung kanina oh. Tara, sunod tayo sa kanila. Grabe, dadaan ulit tayo dyan. Diretso pa rin daw tayo. Ganda. Daming riders talaga. Para na rin ako nasa Vespa Day sa Iloilo. 4.4 kilometers left. Pina-practice natin na basahin yung navigation gamit yung smartwatch. Kasi umuulan, wala yung cellphone, di ko mailagay, wala pa tayong waterproof case eh. Tsaga-tsaga muna sa watch. 4.4 pa. Oh, sakit na sa puwet. Ayaw pa na puminto eh. Kaso sakit na sa puwet. Honest lang tayo. No sugar coating. Masakit sa puwet. Malapit na tayo sa bundok oh. 3.5, turn left daw. Naiwan na tayo. Tara, habol. Sunod lang, sunod. We're at 60. Hanggang 60 lang tayo. Buti gumanda-ganda na yung daan. Kanina talaga, lubak-lubak eh. Papapicture sila. Janas pa lang. What? Nasa Janas na ako. Malapit na ako sa Laguna. Wow. Iglesia ni Cristo, lokal ng Santa Cruz, Laguna. Wow. Thank you, Ama. Pinto tayo sa McDonald's. Siguro. Kain muna tayo. Hindi pa tayo kumakain. Alam ko may McDonald's dito eh. Kasi unang-unang McDonald's na lang. Ituan natin. Sayang, di ko na sila makakasabay. Kakain muna tayo.
Sarap nila kasabay eh. Hinto tayo dito. Kasi 2 hours na tayo bumabiyahe dire-diretso. Pinahinga lang natin si Buro. Although okay naman siya. Kaya lang sumasakit na rin yung puwet natin eh. So pinahinga natin yung sarili natin at pinahinga din natin yung motor. So ngayon nakaka ilang minutes na rin tayo pahinga. Para ulit 30 minutes na lang ito na tayo. Layo-layo pa rin. 3 kilometro pa. Okay, tara. Baka na ulit. Oh, let's go. Pagdating doon, pahinga. Talaga sakit. Tara. Ito nakakahipahinga siguro. Masarap na ulit. Palit lang tayo ng battery kasi lobat na yung action cam. Lobat na rin yung mic. So kanina pa tayo 2 hours tayo dire-diretso nagdadrive. Kaya masakit na sa puwet. So banat na ulit. So doon na tayo magpahinga. Sulit na sulit yung linggo natin. Grabe. First time natin tong long ride na to. Siguro mamaya ako mararamdaman yung pagod pero ngayon okay pa tayo. Walang signal dito. Nag-message tayo kay Paula. Kaso walang signal. Mamaya pa siguro magsisend yun. Diretso lang tayo. Uy, saan na to? Okay. Nakatakot. Good thing hindi tayo nagugutom. Siguro dahil sa pagod. Kape lang tayo kanina. Okay na din, fasting. Dami natin nakain kagabi. Tataka lang ako, bakit parang layo nung dinaanan natin? Parang inikot tayo. Hindi ko kasi nabuksan yung cellphone. Bali sana pa uwi, di tayo daan. Parang medyo malayo eh. Ayun, may signal na dito. Hindi tayo yung cellphone. Wala naman ang ulan. Pipindot. Malapit na tayo. Tara. Pinakanan tayo. Dito ba? Oo nga, pinakanan tayo. Parehas ha. Balik. Munting kembot na lang. Doon na tayo. After ata nito Lukban na. Pero bakit Laguna pa rin? Weird. Ayun, Lukban. Ayan, no? Dito tayo Lukban. Makbaka na naman.
Nasa Lukban na tayo. Ay hala, Marini sa Lukban. Ay. Lukban na tayo. Bayan na. Late daw yung kalsada dito. Nandito na. Dito na nga tayo. Check-in muna tayo. Dapat alas 2 pa tayo eh. Pero okay lang. Maliit nga yung kalsada. Wala pa halos mga parking na. Natin ba ito? Ano yung massage? Wala. Grabe bayad-bayad dito. Badis. Uy. Badis dito. Ay, nasimbahan. Sayang, konti na lang yung body sa Manila. Traffic kasi. Wala yung simbahan. Doon pa yung kamay ni Jesus. Although di naman tayo pupunta. Ito. Tayo mag-check-in. Dito na tayo. Sa wakas.
Knock knock. Let's eat there. Dennis. Sikat na. Kain ay sarado. Dito na lang tayo kakain. Sarado na eh. Dito tayo kakain sa Errol and Ellie. Tara. Tara, explore. Lukban. Dito tayo. Oo, ay makakain. Sa longganisa. Okay. Bibilan din natin yung bukas. Ano tayo pwede kumain? Wala na masyadong kainan. Bakit ganoon? Wala. What's happening? Hey, nakita tayo doon. Kaso badis yun. Sige, badis tayo. Ito para badis. Kunti lang kakainin natin. Talaga. Puro mga titinda longganisa pero di pwedeng kumain. Pansit. Pansit hog-hog. Okay, dito tayo. Pansit hab-hab. Ayan. Check out na tayo guys, check out na. It's 8:15 AM. Hindi na tayo nagpakasagad ng check out kasi 4 hours yung babiyahin natin. Sabi kasi sa Waze 3 hours. Pero estimated natin mga 4 hours yung biyahe. So dating natin siguro sa bahay mga 12 na or before 12, diba? So hindi na tayo nagpakasagad. Okay na siguro yun, nagstay lang tayo ng konti, kumain ng pagkain nila dito sa Lukban, tapos yun na, nagpa-massage tayo. Sulit yung massage, grabe, sarap. Kailangan matry nyo yun. Yung mga mahilig magpa-massage, sulit yun. Bawas tayo ng gamit sa bag. Suot na tayo ng kapote. Kasi sa dadaanan natin, puro bundok. Ay pag inabot tayo ng ulan, paano kung wala tayong masilungan?
So, ganda na yung suot na natin to. Para di na tayo hinto-hinto. Pag lang yung heavy rain na mangyayari kasi madala tayong laptop tsaka mga gadgets. Kahit tiwala naman tayo doon sa bag natin na hindi tatagos yung tubig. Maganda na rin yung kapag malakas yung ulan, tabi na lang natin. Pag nabasa kasi yung gadget, mahirap nang patuyuin yan. Masira pa. Diba? So, try natin huminto after 2 hours. 2 to 3 hours siguro. Papahinga lang natin yung katawan natin sa siguro. Okay. Narinig pa rin yung mic kahit sarado na. Okay. Useful tong quad lock na to. Galing. Hindi siya bulky. Click lang siya. See? Almost 3 hours. Bumili na rin tayo ng mga longganisa. Para pasalubong sa kanila. So kaya siniset ko tong map sa smartwatch natin. Pag umulan kasi tinatago natin yung isang phone. So pag tinago natin yung phone, hindi natin kita yung map. So at least sa watch meron. Mga gears naman. Marami sinusuot pag nakamotor. Pero okay lang. Masaya. Masaya magmotor. Long ride. Hintayin lang natin yung check out. Yung advice na okay na. Na-clear tayo. Well, mag-isa lang naman tayo. So hindi natin nagamit yung mga towels nila. Para hindi na rin sila masyado maglaba. Tapos yung food dahil free yung breakfast for 2 packs, in-avail pa rin natin yung dalawang food. Start natin siguro. Siguro. Sige. Pipirmahan pa daw tayo sa loob. Thank you. Sure. Okay na daw. Tara na. Puntahan natin to. Natin kung anong tsura. Laki. Wow. Uy, oh. Nakaka-amaze. Bawal na. Yes pa. Viewing kayo sir sa windmill? Di na, dito lang. Pauwi na rin eh. Dito lang kayo viewing eh. Ha? So kayo sa dulo sir. Dagos lang kayo dun. Sa along na road na lang kayo sir. Hindi, sightseeing na lang kayo sir. Sa public. Sa una ng May public. private pa ba? Meron public, meron private. Pag private, anong difference nila? Bali, ang difference doon, malaki. Kasi ang public viewing, parking lang bayad. Pero lalakad lang kayo pataas kasi bawal ang sasakyan doon. Tapos open area, parang ganito. Tapos, Pero malapit pa rin sa ganyan. pag public kayo, malapit sa windmill. Pero hindi ganun kalapit ha. May capacity lang ng area kasi bawal lapit ng windmill. Okay. Parang doon? ganito, may harang. Yan. Okay. Pwede doon?
Pwede naman kayo doon, public ba gusto nyo? Ayun, diretso kayo doon. Doon yung public Diretso lang. Unahan. Thank you. Salamat. Public. May kapihan dito. Kape tayo doon. Sabi. 3 bars na lang. Okay. Hindi na lang ako magkakape. Tayo dito. Bawal na sasakyan doon. Balik tayo doon sa coffee shop. Kape tayo doon. Tambay. Tambay ang pahinga. Wala na yata. Napaka-amaze din. Dahil hindi natin nakita yung coffee shop kung kasamahan natin sa trabaho. Dito na lang tayo dito. Open? Open po? Saan pwede mag-park dito? Kapoy. Kapoy good. Kape meron? May Amerikano? Wala? Cold na lang? Ilan po ba? Taride. Uy! Ano yun? Yung taas na yun? May bayad din? Saan dito parking? Okay. Shucks.
Thank you po. Balik ako. Mag-aaya tayong kasama. Taga-saan po kayo, sir? Antipolo lang. Ah. Dito po kayo tumaan? Hindi, dito. Sa... Galing ako ano eh, nagpunta ako Lukban eh. Tapos napadaan ako dito. May daan ba dito? Ay, hindi. Dito lang ako sa may upper eh. Dito na yung lower. No? Lower Antipolo. Dito lang ako sa may ano? Robinson Homes. Sa may Pinugay ata dyan eh. Thank you. Thank you. Let's go. Makapagkape na tayo. Tara na. Tara na ulit. 1 hour and 30 minutes. 1 hour and 10 minutes na lang. Bahay na tayo. Balik tayo dito. Para makita nila yung view. Tagal na rin namin nakapunta dito. Go! Marami pa nagpupuntahan, oh. Okay. Maganda ng bikes. Ayaw na natin yan. Masyado na mabilis yan. Tara. Yan na. Ganda, oh. Balikan natin yan. Sama yung tropa. Pwede na dito. Ay, ganda oh. Pwede ko oh. Yan yata ako nagdata nagpa-picture. Ganda. Tingnan natin dito ang pa-picture. See you soon. Balikan natin yan. Para marami tayo sa picture. Lapit-lapit lang naman sa atin yan. Kasi nakikita lang namin yan sa malayo, mula doon sa bahay. Oo, sama natin sila. Kasi alam na natin kung saan tayo mag-i-stay pag nagpunta tayo dito. Nakakuha na tayo ng ibang information para medyo makatipid din. Kasi hindi mura ang pagpunta dyan. Kita ko na rin yung price list ng pagkain. Dahil wala naman tayong plano kumain. Plano lang talaga natin magkape and viewing. So yun pa yung windmill, oh. Dami. Meron doon. Meron din sa pinag-stayan natin. Dami, ha. Okay na dito. Sana wag lang nila masyadong develop. I mean, nalagyan ng establishment. O kung ano naman. Diba? Marami rin mga motorista na pupunta rito. Diba? So, tutuwa ko side mirror ko. Ganda rin ang viewing. Hindi ulit tayo kailangan magmadali. Sabi tayo. Para may space yung mga sasakyan. Kasi sila yung nasa gilid. Nakakahiya. Dapat yung mga motor na nandito. Unless mabilis ka. Singgili sa mga sasakyan. Doon ka sa gitna. Doon ka sa left side. Pero kung mabagal tayo, policy naman ang kalsada yun. Pag mabagal ka, dito ka sa right side. Pag mabilis ka, express lane sa left side.
kaya mo sabay yung sasakyan, pasalay ng sasakyan. Galing talaga. Lahat ng driver ng Vespa, pag nakita kang naka-Vespa, hindi po pwedeng hindi sila babate. Galing. Nag-peace out si Kuya. Hindi na siya nakabusina. Buti kita natin. Nakakatuwa na kahit wala tayo sa Iloilo, doon sa Vespa Day, nag-ride pa rin tayo. Hindi ko naman sinasadya, hindi naman porket hindi tayo nakasama sa Iloilo, nag-schedule tayo ng ride. Hindi naman gano'n. Tagal ko na gusto pumunta ng Lukban para sa long ride. Solo man o may kasama. Nagkataon lang na Vespa Day yung 22 to 25 ata yun, or 22 to 24 yung Vespa Day sa Iloilo. Sinabayan kasi nila sinabayan natin yung parade sa Rome. So ang host ng Vespa Day na yon sa Iloilo, sila yung nag-host. Malayo sa atin yun, kaya hindi tayo nakasama. But then nag-rides pa rin tayo, diba? August 24 and then ngayon 25. Hindi nga lang sa Iloilo. Ay holiday ngayon. Yung iba nag-rides din, yung iba pauwi na. Yung iba one day ride lang ngayon kasi holiday, walang pasok. May nakita tayo sa sasakyan sa likod na dumidikit, pinapauna natin. Gilid lang tayo kasi syempre kahit naman tayo, pag nasa sasakyan tayo, gusto nating mauna sa mga motor, tapos sasaglit tayo motor, di ba nakakainis? So ito, nararamdaman natin sila, magbigyan natin sila, hindi para makipag-umusad dito sa kalsada.